Hello, what's up? Good morning mga kabayan. Ito mainit na balita. Mainit na balita galing sa social media. Ano, si to mamaritisan ko lang kayo kasi legit naman ng mga online na marites Si ano nga pala, si Romnick Sarmienta. Kung maalala nyo, nag-post siya nung nakaraan na sa social media at nagtatanong sa nangyayari sa Davao. Kasi ang tanong niya, bakit yung mga pinaghahanap ng batas madalas sa Davao natutuntun? Maganda ba talaga taguan ang Davao o may tumutulong magtago? So, sa mga taga Davao, relate sila sa mga ganitong issue. Unang-una, hindi maganda ang concept ng pagtanong siguro kasi kahit ako parang medyo pangit talaga, aminado naman ako, medyo hindi magandang pagtanong. Ewan ko kung ano, sa akin lang sa pananaw ko lang, parang hindi magandang tanong na ganun, Mr. Romnick Sarmiento, lalong lalo na isinabay mo ito sa issue na kung saan nagkakaroon ng crisis ang Davao. Unang-una dun sa pagkasuko ni Pastor Kibuloy. Tapos si Harry Roque naman hinahanap niyo pa na parang dito lumalabas na ina-assume niyo na pati si Harry Roque is nandito sa Davao. Parang ganun ang pinapalabas sa tanong mo. Kasi biruin mo yan, ang pagkakabanggit mo, bakit ang pagkakabanggit kasi niya rito, bakit yung mga pinaghahanap ng batas madalas sa Davao natutuntun, di ba? Sa salitang mga, ibig sabihin napakarami. Parang sinabi mo dito sa tanong na to is parang dito itinatago lahat or nagtatago lahat ng mga fugitive ng government. Parang sinasabi mong ganun, which is maling-mali sa konsepto, maling-mali ang maling-mali ang ganitong katanungan. Bakit yung mga pinaghahanap ng batas madalas sa Davao natutuntun, di ba? Hindi lang naman sa Davao natutuntun ang mga fugitive. Iba dyan nasa Maynila, iba dyan nasa Norte, iba dyan nasa Ilocos, mga ganun. Hindi ibig sabihin na may nakuha ditong kriminal sa Davao is nagiging taguan na ang Davao ng mga kriminal. Di ba? Yun ang concept na siguro hindi ko matatanggap sa tanong mo na yun. So siguro sa side mo na nag-close ka ng social media mo, tama lang. Para hindi ka na nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Good good decision mo yun, Mr. Romnick Sarmiento. Kasi doon mo na na-realize na yung tanong mo is pinagpipistahan na at marahil siguro marami nang may mga na sa iyo, nagbaban na sa mga product or sa mga shows mo na parang humihina ng ratings mo kasi nawala ng ganang manood sa iyo dahil sa mga sinabi mo ganyan. So tama lang yun na mag-close ka ng public post mo na gawin mong private. Tama lang yun. At actually, isa rin ako sa mga nangbati ko sa iyo, bakit ganun ang mga kataga na sinabi mo, mga tanong mo. Is, pwede naman magtanong or pwede naman hindi na lang, mag-shut up na lang, di ba? Kasi, as taga Davao, nasaktan din ako sa mga tanong mo. Totoo lang. Kasi hindi naman taga Davao lahat, hindi naman dito talaga ang Davao, hindi naman talaga dito napupunta ang lahat ng mga hinahanap ng batas. Nagkataon lang na si Kibuloy taga dito, kaya siyempre kung nagtago dito para siya makikita, di ba? So hindi mo naman kailangan tanongin bakit yung mga pinaghanap ng batas madalas sa Davao natutuntun. Maganda ba talagang taguan ang Davao? Di ba? Kung nag-iisip ka sa pag-post mo na to, sana mag-isip ka din kung ano magiging kinahinatnan ng ganitong mga tanong mo. Kasi hindi lang isang tao sa Davao ang nasaktan or na
anuhan mo, na apektuhan mo. Mostly sa Davao, lalong-lalo na sa mga nakikisimpatya sa mga hinuli dito. So, yun ang unang-unang makakalaban mo o magre-react sa'yo ng negatibo. Diba? Dahan-dahan lang. Sa kabilang banda naman, ayon dito, kay DJ Chacha, Philippine is the ayuda capital of the world. Philippine, the ayuda capital of the world. Ang lugar na kaliwat kanan ang bigaya ng ayuda, pampapugi ng mga politikong trapo. DJ Chacha. Good morning sa DJ Chacha. Ayos tong comment mo na to, ah. Ano tong post mo, oh, di ba? Kung meron namang serious na post, ito naman merong funny post. Shout out sa iyo na DJ Chacha. Yun lang guys, reaction lang yan sa naging action o pag-post ni Romnick Sarmenta dun sa kanyang post sa kumakailan, at kung ano-anong mga samot-saring mga reaction ang mga nababasa nyo sa post na yun, mga negative and positive man. So yun lang, ang ano ko lang dun is tama yung ginawa ni Romnick na mag-close siya ng kanyang from public post to magiging private post na lang, para ikaw na lang nakakita ng mga pinupost mo, or kaya yung mga individual na in-invite mo to show your post. So good luck sa iyo, Romnick. Sana yung career mo is magtuloy-tuloy, at sana iwas-iwas na rin para hindi ka iniidolo kita eh, kasi from kids pa ako, ikaw na yung kadalasan ko nakikita sa mga teleserye. So sad naman kung babagsak ang career mo dahil sa isang post lang na nun, na at parang tanong lang sa netizen or sa ibang taga Davao. So sad naman kung mangyayari sa iyo na hindi ay babagsak ang career mo dahil doon lang. So shout out sa iyo, Romnick Sarmenta. God bless.